Good morning. It's coffee time with God. Amen. So, our gospel reflection for today, Jesus walks on the water, taken from Mark 6, verses 45 to 52. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Mark. After the 5,000 had eaten and were satisfied, Jesus made his disciples get into the boat and precede him to the other side toward Bethsaida, while he dismissed the crowd. And when he had taken leave of them, he went off to the mountain to pray. When it was evening, the boat was far out on the sea, and he was alone on shore. Then he saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them. About the 4th watch of the night, he came toward them walking on the sea. He meant to pass by them. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. They had all seen him and were terrified. But at once he spoke with them. "Take courage, it is I. Do not be afraid." He got into the boat with them, and the wind died down. They were completely astounded. They had not understood the incident of the loaves. On the contrary, their hearts were hardened. The Gospel of the Lord. On the contrary, their Oh, hearts yeah. were hardened. Alam mo, kasi nung tinitignan ko to, sabi ko, wow, talagang super talaga si God, ano, diba? So, yung kung ano yung mga pinakita niya dito. At saka hanggang ganda rin dito, pinakita rin talaga dito kung ano talaga ang totoong feeling ng Mm, apostle na no? Mga followers of God. Hindi tinago eh. Ito Bible, di ba, para ipaalam sa mm, lahat. So, mm, hindi siya yung secretive na yung papakita lang yung magaganda. mm, So, dito ang ganda kasi pinakita dito kung ano talaga yung mga feelings ng apostles. mm. No? So, kung ano yung mga nangyayari sa kanila, tsaka kung ano yung feelings. So, yun lang muna yung sa akin, may na yung message. Yeah. Medyo, ba't ganon? Yeah. Coming from miracle na nagbigay siya ng loaves. And then, sabi niya, on the contrary, mas naging matigas ang kanilang puso. So, medyo ano nga yun, mahirap intindihin. Yeah. So, anyway, so tingnan natin yan. No? Kasi ang napili ko, ito yung pagkatapos ng incident, sabi, he went up to the mountain to pray. So, ang nakita ko rito, after nung parang isang wonders na ginawa ng ating Panginoon, bumabalik siya kay God for guidance na naman, di ba? Malamang doon nagkaroon ng mga message sa kanya na tingnan mo ulit yung balikan mo yung mga disciples mo. No? What is happening to them? After that, maraming nangyayari sa kalooban ng mga disciples eh. Yun na nga, isa yon yung yung ang puso nila naging mas matigas. Pero na binigyan ulit ng isang test yung mga para another incident para maramdaman nila na si Jesus talaga yung importante kasi sila ay nagkaroon ng incident dun sa tubig. They were tossed about. Parang talagang hindi nila alam, mukhang mamamatay na sila. Pero si Jesus yung nandun. Yan, sabi sa kanila, huwag kayong matakot. Do not be afraid. So ito yung parang sinasabi, after a big event, meron pa rin dapat tayong tingnan. So it is always good to consult ng ating Panginoon so that
alam natin ngayon ang mga susunod na mangyayari kasi Yeah. yan ang hindi natin alam eh. Ang Diyos alam niya talaga lahat yan. Amen. And He will be able to guide us kung ano ang susunod na mangyayari or alin ang susunod na dapat natin bigyan ng parang panahon para tingnan. So parang sinasabi mo talaga na kahit anong ipakita ni Lord, no? Mm. Ni Jesus, mga miracle, Mm. hindi pa rin mapaniwala Mm. yung mga apostles. Mm. So kahit nga nagdasal na si Jesus di ba? So, Pero binibigyan si Jesus ng guidance. yeah. Yeah. Of course, yeah. Kaya importante yung we always pray to God. Yeah, that is number one. Pero itong sa akin, tingnan mo ha. Talagang tuwan-tuwa ako dito kasi ito tayo eh. Di ba sabi natin, ito yung isang message na natanggap ko natin, no? Para masabi natin na ito pa, kasi pag sinabing Lord, I will follow you. Di ba sabi, pick up your cross and follow me. Pag sinabing follow you, yung journey ni God, magiging tayo yun. Hindi nga lang tayo siguro mamamatay sa crucifix, di ba? Pero iba ang suffering na magkakaroon tayo. And tingnan nyo naman, pag we are following the Lord, look at Him. He prayed to God. Di ba? Nakikita dito lagi yan eh. Sabi niya dito, nagdasal siya, bago tinaas yung pagkain, di ba? Tapos dumami. Pagkatapos nun, nagdasal pa ulit siya. Siguro yung Thanksgiving na, bago sila pumunta sa dagat. Pero in spite of that, tingnan mo, ang mangyayari sa atin, ako, di ba nagdasal ako? Lord, may miracle, kailangan makalakad. Gusto ko makalakad. Natanggap ko. Gusto ko naman makapasa sa career ko. Natapos ko, hindi ako nakapasa. Pero, di ba, parang sinasabi na, even though how much we pray, yun pong desire natin, pwedeng hindi yun yung mangyari. Si Jesus, na-pray niya yun sabi niya, Lord, take this cup away from me. Diba? Pero, thy will be done. O ano nangyari? Hindi inalis yung pag-crucify niya. Na-crucify siya. Dito naman, parang dinagdasal siya. Siyempre, na-expect mo, no? Kung tayo yun, mag-thank you naman sila, matuwa sila, na multiply yung bread, di ba? Naglakad pa ako sa tubig. Dapat maniwala na sila na miracle talaga yun. Hindi. In spite of that, para pa rin silang nagdududa. So, ang gustong message ni God dito, huwag tayong magduda kay God. Lalong-lalo na kung yung gusto natin mangyari, hindi nangyayari. Kaya nga nakikita natin sa kanya ganun. Kaya tayo, this is good news. Kaya nga pala good news ang Bible. Kasi lahat ng negative na nangyayari kay Jesus dito is good news kasi nakikita natin ang the end. No? Sa end, nagiging maganda. So tayo, ngayon meron tayong mga problema, dasal tayo ng dasal, parang hindi magbabago, wala talagang, yung hindi talaga mangyayari. Like ako, hindi na talaga ako nakalakad. Hindi ko na nakuha yung career ko. But you ask me now, I am so much happy with my life. Na kahit ulitin po yun, yun pa rin ang pipiliin ko. Kasi, alam ko na yung ending. Pero kung hindi mo alam yung ending, ayaw mo yon. But here, sinasabi ni Lord na, if you are following me at nagtitiwala ka sa akin, yung ending mo magiging maganda. Di ba, ang ganda nun na alam na natin. Kailangan lang natin tiisin kasi yung journey is not easy. It's either there's pain emotionally or physically. Kasi yan yung sinasabing crucifix na dala-dala natin. Kaya ito talaga, talagang pinakita din talaga dito how we will accept things like Jesus did. Amen. Sa akin, ang message sa akin, parang para sa akin, no, na lahat tayo, ako, meron akong merong ginagabayan. We accompany. Yes. Ayan, di ba? So,
tayo, meron tayong ina-accompany sa simbahan, yung mga nag-worker sa Commission of the Family. Meron din tayo na-accompany yung anak natin, Mga yung mga pamilya. kapitbahay Sa natin. pamilya, yeah. Pero sila, meron din silang mga ina-accompany. So this message is for all the people na meron silang ina-accompany. May ginagabayan sila. Yun yung nakikita ko. Ang unang-una, tao lang tayo, very limited ang ating wisdom. Minsan, hindi natin alam kung ano pa mangyayari. Minsan, ang ganda-ganda ng pangyayari. Pagkatapos, akala mo okay na yung mga ina-accompany mo. And yet, sabi nga, minsan, they become hardened. Yung heart nila ay nagiging mas Mm-mm. matigas pa. Yun yung sinasabi siguro dito sa gospel. Sabi, you will always have to consult. Yun talagang ang wisdom ay non-questionable. Hindi mo Yeah. na ma-question. That is why we all need the Lord Jesus Christ. No, siya yung pinadala ng ating Diyos Ama. Siya talaga yung nakasama natin as a human. Katapos nung siya ay umalis na rin, ang pinadala naman sa atin para gabayan tayo is, ang sa atin, we always need to connect, to communicate with God sa anumang mga bagay. Halimbawa, yung ina-accompany natin, after nakausap natin sila, nag-guide na natin sila, after that we pray, Lord, what next? Ano naman ang susunod namin gagawin? So, hindi yan yung parang after yung ating accompaniment, nagkaroon na tayo ng parang encounter, then after that, kalimutan na. Mm-mm. Then, Lord, what's next? Yun nga yung sinabi mo no, natin na parang yun din yung motto natin na you cannot accompany if you are not being accompanied by God. Yun, so, Kahit ngayon sa mga pamilya, di ba, yung mga binibigyan natin ng marriage preparation, sabi natin, it is impossible for us to build our family na wala si Jesus sa ating relationship. correct. Kasi marami tayong napakaliit ng ating wisdom, no? We can only parang trust in God's wisdom. At saka, yeah, at saka ang kagandahan meron po tayong protector o meron tayong kino-confide, no, si Jesus talaga, no? Sa kanya tayo kumukuha ng lakas, ng strength. Kasi kung wala po yun, at nag-try tayong mag-accompany, we cannot really do it on our own. Kasi mahirap po talaga. Mahirap kasi yung, di ba yung mga psychiatrists, psychologists, may oras lang talaga sila kasi parang dala-dala nila eh. Nanghihina din sila, dala-dala nila yung problema ng tao. Pero kung gumingi tayo ng tulong kayo, kasama mo siya. Habang nag-a-accompany ka nandyan, hindi nga lang siya nakikita, pero yung energy mo, yung lakas mo will be coming from Him. Kasi siya ang Yeah. natutulungan tayong pag-aangin, yung mga Yes. dala-dala na. Hindi lang yun. No, pagka yung kunyari nag-pray ka, before and after, matatanggap mo kung ano man yung pinag-usapan nyo doon. Yeah. Hindi mo sisisiin yung sarili mo na, Yeah. naku, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Yeah. Naku, parang mali ata yung sinabi ko. You will not do that. Kasi nag-pray ka eh. You have confidence in God na sinabi mo na, Lord, ikaw yung gumalaw dito ha. Yon. So, kailangan po talagang sinusurrender natin yung sarili natin Yeah. every time that we accompany a person. Yeah. Amen. Okay. See you In our coffee time with God Amen. tomorrow.